Magsitayo ang lahat para sa ating pambungad na panalangin. Basahin lamang ng sabay-sabay ang makikita sa ating laptop. Pangunahan mo ang ating panalangin. Vincent. Aming Sa mapagmahal. ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong bigay. Sabayan po kami sa aming pag-aaral upang kami ay matuto. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsinto ng magupo, pakipulot mo na ng mga basura ang makikita sa inyong mga layo ng inyong upuan. Okay, magsiupuan lahat. Magandang hapon sa inyo mga bata. Magandang hapon po, teacher. Kumusta naman kayo sa hapong ito? Okay lang po. May lumiban ba sa ating klase ngayon? Wala po. Mabuti naman. At dahil dyan, nais kong harapin ninyo ang inyong mga kaklase. Piharapin ninyo ang inyong kaklase at sabihin sa kanila na, masaya ako at ikay narito. Sabihin ng sabay-sabay mga bata. Masaya ako at ikay narito. Mahusay. Napapansin ko lang na sa inyo na medyo matamlay kayo sa hapon ito. Kaya naman, meron akong inihanda pampasiglang gawain. Sabay-sabay, inanyahan ko lahat na magsitayo at sabay-sabay nating sayawin ang ating pampasiglang gawain. Okay, sundan nyo lamang ang mga galaw na makikita sa ating laptop. Handa na ba kayo mga bata? Ano po, teacher? Opo. Okay. Tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Walang tayo at magpalakpakan. Okay! Talagang ang gagaling nyo palang sumayaw. Kaya naman, palakpakan natin ang ating mga sarili. Magsiupo ang lahat. Nasayahan ba kayo sa ating sayawan mga bata? Opo. Mabuti naman kung gano'n. Kaya naman upang mapanatili nating maayos at masaya ang ating klase, ay magkakaroon muna tayo ng mga kasunduan. Ano ang iyong gagawin kapag may nagsasalita dito sa harapan? Okay. Iverson? Makinig po na maayos, teacher. Ano? Makinig po, teacher. Oh, tama. At ano naman yung gagawin kapag gusto nyong sumagot o kaya naman ay magtanong? Okay, Balmon, anong yung sagot? Itaas po ang kamay, teacher. Tama, itaas lang ang kamay. At anong yung gagawin kapag meron tayong mga pangkatang gawain? Okay, Hanso, anong yung sagot? Makilahok po, teacher. Tama. Dapat tayo ay makilahok at tumulong sa ating mga kaklase. Kaya naman, upang mas madali lang nating maalala ang ating pamantayan sa klase, ay gagamit tayo ng salitang mahal. Sapagkat kayong lahat ay mahal ni teacher. Kaya naman, basahin ng sabay-sabay ang acronyms ng mahal. Maging magalang sa guro at kamag-aral. Aktibong makiisa sa mga gawain. Huwag manggulo habang may talakayan. Alagaan mabuti ang gamit at silid-aralan. Laging responsable sa kilos at pananalita. Maaasahan ko ba sa inyong lahat na na inyong susundin ang ating pamantayan sa klase? Opo. Mabuti kung ganon. Ngayon mga bata, ay handa na ba kayo sa ating panibagong aralin? Opo. Ngunit bago iyan, ay magkakaroon muna tayo ng balik-aral. Ano ang ating itinalakay noong nakaraang ating paksang tinalakay? Ano ang ating itinalakay noon? Okay. Vincent, anong yung sagot? Tungkol po sa mga lugar na nagbibinta ng produkto, teacher. Okay, tama. At ano-ano ang mga produkto dito sa Mindanao? Okay, Everson, anong yung sagot? Meron po tayong saging, pinya at durian, teacher. Okay, tama.
talagang nakikinig kayo sa ating nakaraang pagtatalakay. Kaya naman, may mga katanungan pa ba kayo? Wala na po. Paglilinaw. Wala na po. Talagang natuto kayo sa ating nakaraang pagtatalakay. Ngayon, handa na ba kayo sa ating panibagong tatalakayin ngayong hapong ito? Opo. Ngunit bago yan, ay meron muna akong ipapakita sa inyong larawan. Okay. Ano ang iyong napapansin sa larawan? Okay, Vincent, anong iyong sagot? Teacher, napapansin ko po sa round ay meron po ang isang customer na tumitingin sa tinitindang produkto ng isang babae po, teacher. Tama, ang babae ay tumitingin sa mga produkto. At ano naman ang ginagawa ng nagtitinda? Iverson. Nag-endorse po siya ni teacher sa kanyang mga produkto. Sinasabi po ng kanyang karatula na bili na kayo. Uy, tama. Ang larawang ito ay may konektado sa ating klase o may kinalaman. Kaya naman, may mga idea na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin sa hapong ito? Okay, Baldmon, ano yung sagot? Sa tingin ko po, teacher, ay tungkol po sa mga sa pagbuha ng attention sa kanila para bumili sa produkto. Okay, ang sabi ni Alcamo, ni Vincent, ni Balmon na ang kanyang idea daw sa ating tatalakayin ngayong hapon ay ang mga pagbebenta ng mga produkto. Ang ating tatalakayin sa hapon ito ay ang mga basahin ng sabay-sabay. Natutukoy ang ilang paraan ng pag-aakit ng mamimili. At pagkatapos ng ating talakayan ay inaasahan ko na kayong lahat ay Natutukoy at pakibasa ng sabay-sabay. Natutukoy at naipapaliwanag ang ibang-ibang paraan ng pag-aakit ng mamimili tulad ng patalastas, diskwento at promosyon. Naipapakita ang pagpapahalaga sa pagiging matalinong mamimili sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng bibilihing produkto at nakapagpapakita o nakagawa ng simpleng halimbawa ng patalastas o promosyon ng mga pang-aakit sa mamimili. Okay, maaasahan ko ba sa inyong lahat ito, mga bata? Opo. Okay, ngayon mga bata ay bago tayo dumako sa ating talakayan, ay aalamin muna natin kung ano nga ba ang pag-aakit ng mamimili. Okay. Ano nga ba ang pag-aakit ng mamimili? Basahin ng sabay-sabay ang kahulugan ng pag-aakit ng mamimili. Ang pag-aakit ng mamimili ay may tumutukoy sa mga paraan o estratehiya na ginagamit ng mga nagtitinda o nagnegosyo upang makaikayat ng mga tao na bumili ng produkto o serbisyo. Kapag sinabing pag-aakit ng mamimili, ito ay ang mga estratehiya na ginagamit sa mga nagtitinda o nagninegosyo. Ngayon ay ating aalamin kung ano nga ba ang mga paraan ng pag-aakit ng mga mamimili. Ngayon ay ating aalamin ang mga paraan ng pag-aakit ng mamimili. Ibasahin ng una. Patalastas o advertisement. Anunsyo na nagpapakilala at nagpo-promote ng produkto o serbisyo. Ang unang paraan ay ang patalastas o tinatawag nating advertisement. Ito ay ang pagpapakilala at pagpupromote ng kanilang mga negosyo o ang kanilang mga produkto upang maakit ang mga mamimili. Sa pangalawa, paraan, basahin. Diskwento.
pagbabawas ng presyo upang makakayat ang mamimili. Okay? Ang pangalawang paraan ng pag-aakit ng mamimili ay ang diskwento o sa wikang English ay discount. Ito ay pagpapabawas ng presyo ng isang produkto upang ang mga mamimili ay mahikayat at masabi nila na, hala, mas mura dito sa kabila kaysa dito. At minsan naman ay ginagamit ang method na buy one, take one. Okay? Nakarinig na ba kayo ng buy one, take one? Yes, Opo. teacher. Okay. Saan niyo ito minsan na maririnig? Kamo. Sa mall po, teacher. Okay, sa mall. Minsan nakikita natin nakalagay sa glass na may buy one, take one. Ito ay isang paraan ng pag-aakit ng mga mamimili. Okay, sa pangatlong paraan ng pag-aakit ng mamimili, basahin. Promosyon. Espesyal na alok tulad ng sale o freebies para makaakit ng buyer. Okay, ang pangatlong pang-aakit sa mamimili ay ang promosyon. Kapag sinabing promosyon, ito ay ang mga sales, mga freebies, at mga para makaakit ng mga buyer. Tulad na lang halimbawa, kapag kayo ay bumili ng cellphone, di ba minsan merong freebies na headset, may mga phone case, o di kaya yung ring na pang stand. Di ba? Iyon ay isang pamaraan ng pag-akit ng mamimili. Kaysa pang-apat na pang-akit ng mamimili, basahin. Packaging. Disenyo at lalagyan ng produkto na nakaeengganyo sa paningin. Okay, ang pang-apat ay ang packaging. Pag sinabing packaging, ito yung nakabalot sa isang produkto. Okay, kayo ba ay nakapansin na sa kapag kayo ay bumili ng mga gamit, tulad na lang ng merong box na maganda ang design. Di ba nararamdaman natin na, hala, ang ganda ng kanilang produkto. Iyon ay isang pamaraan ng pag-akit ng mamimili. Dahil kapag ito ay pangit ang lalagyan, ang mamimili ay hindi bumibili. Hindi po bumibili. Tama. Ngayon ay basahin natin ang panglimang paraan ng pag-akit ng mamimili. Basahin na sabay-sabay. Serbisyo. Paraan ng pakikitungo sa mamimili habang sila ay bumibili. Okay. Kayo ba ay nakaranas na ng pagpasok sa isang mall ay sinalubong kayo ng mga salesman or sales lady? Sa tingin nyo, ano kaya ang ginagawa ng mga salesman and sales lady? Okay, sila ba ay maayos na nakikitungo sa iyo? Nakamo? Opo, teacher. Sila ay natin natin ang produkto na bibinta ko. Okay, tama. Sila ay nakikitungo ng mabuti at mabait na negosyante. At isa pa, kapag tayo ay hindi mabait sa ating mga customer, sila ay hindi nababalik sa inyo o hindi nabibili sa inyong mga produkto. Okay, sa pang-anim na pang-anim na paraan ng pag-aakit sa mamimili. Basahin ng sabay-sabay. Brand. Pangalan o tatak ng produkto na madaling makilala ng mga tao. Okay. Pag sinabi nating brand, ito ay ang mga pangalan o tatak sa isang produkto. Halimbawa, isang iPhone. Nakakita na ba kayo ng iPhone? Hindi pa po. No, hindi daw nakakita si Arcamo ng iPhone. O, sino nakakita na ng iPhone? Opo. Okay. Ngayon, Alberson, ipaliwanag mo sa kanya ang isang iPhone o
isabihin mo sa kanya kung ano nga ba ang iPhone. Vincent, ang iPhone ay isang brand ng cellphone na kung saan may tatak itong Apple na may kagat sa likod nito. Okay, ngayon Vincent, ay may idea ka na ba kung ano ang iPhone? Opo, teacher, may apple sa likod. Opo, ito ay may apple sa likod na may kagat. Nakakain po yun, teacher? Hindi yun nakakain. Ngunit, iyon ay maganda ang kalidad, maganda ang kamera, basta maganda ang lahat sa isang iPhone. Kaya naman, ito ay nakakaakit sa mga mamimili. Okay. Kayo ba ay sa future, sino ang gustong magnegosyo? Walang Yes. gusto? Okay, si Badmon, merong anong gusto mong negosyo paglaki mo? Ang gusto ko pong negosyo ay magbinta ng mga iba't ibang mga school supplies. Okay. School supply. Ngayon, maaari manatiling tayo, Ngayon ay magtatanong ako kung anong gusto mong pangalan sa iyong negosyo? Dudong school supplies. Wow, Dodong School Supplies. Kaya naman, ito ay maganda sa ating negosyo ang paglalagay ng pangalan o di kaya tatak ng produkto mo. Kaya naman, sa pangpitong paraan ng pag-aakit na mamimili, basahin ng sabay-sabay. Kalidad, antas ng ganda o husay ng isang produkto. Halimbawa na lang katulad nung halimbawa natin kanina, ang isang iPhone. Ang isang iPhone ay may magandang kalidad. Halimbawa na lang yung kanyang kamera, ang kanyang aspect, ang kanyang color, ang kulay ng mga cellphone. 'Di ba? Yun ay isang halimbawa ng paraan ng pag-akit ng mga mamimili. Okay. Ngayon, ang susunod ay basahin na sabay-sabay. Pagbibigay ng libreng tikim o sample. Pinatikim o pinasubok muna ang produkto. So, ang pagbibigay ng libreng tikim o sample ay nagbibigay atensyon sa mga mamimili. Kung ito ba ay maganda, masarap, o ano pa, o sino sa inyo ang naka-experience na ng binibigyan ng sample sa mga produkto? Opo, teacher. Person. Ano po, teacher, dong sa prutas na lansones, minsan po yung tindera ay binibigyan po kami muna ng mga lansones para tikman kung asim ba o masarap. Binibigyan kayo upang malaman ninyo kung gaano ba ang kalidad, ano ba ang kalidad ng kanilang produkto na binibenta. So, susunod, basahin ng sabay-sabay. Paggamit ng sikat na endorser, mga artista, influencers, o atleta na nagpo-promote ng produkto. Ang paggamit ng sikat na endorser ay isa sa nagpapaakit ng mamimili upang ang kanilang produkto ay mas lalong sumikat dahil sa mga endorser o sa mga artista na ginamit nila. At ang panghuli, Magandang pwesto ng produkto. Inilalagay Sa madaling makita ng mamimili. at kinakailangan ng ating produkto ay nakalagay sa magandang pwesto dahil kapag ito ay nasa sa masikip-sikip na pwesto ay ang mga mamimili ay hindi na babalik doon kasi ang pwesto ay hindi maganda. Dapat kinakailangan ay ang ating pwesto ay maganda, klaro, at higit sa lahat hindi mabaho. Teacher, ako po ay may Okay, tanong. Teacher, nakita ko po yung tindahan niya Alberton kasi malaki na yung inilalagay nilang produkto, hindi po binibili. Bakit kaya po? Sa palagay ko, ang tindahan nila Iverson ay hindi masyadong kilala o ang kanilang produkto ay hindi gaano ka-kalidad. Ngayon, mga bata, naiintindihan niyo ba lahat ng ito?
Opo. Kung gayon, ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Ang tawag sa aktibidad na ito ay ang aking produkto. Usahin ang panuto. Gumuhit ng sariling produkto at lagyan ito ng pangalan. Pagkatapos, ilarawan sa ibaba kung paano mo ito ibebenta. Ano ang magandang kalidad nito? Paano mo ito ipapakilala sa mga mamimili? At paano mo ito pahahalagahan? At kinakailangan na ipipresenta ninyo ito dito sa harapan at bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang magprepara ng inyong aktibidad. So, timer starts now. Okay, tapos na ba mga bata? Opo. Opo, okay, kung tapos na, o sige, sino ang unang magre-representa? Okay, Jitli. Ang napili ko po ay Banana Q. Ang produktong napili ko po ay Banana Q. Ang pangalan po ng aking Banana Q ay Aray Mo, Pakak. At Paano mo ito ibibenta? ibebenta ko po ito sa halagang tag 50 pesos. At sasabihin ko po sa kanila na bili na kayo sa aking Aray Mo, Pakak. At paano mo ito ipapakilala sa pamimili? At sasabihin ko po na ito po ay ang Aray Mo, Pakak. Yun lang po, teacher. Husay, bigyan natin ng palakpak si Jitli. Okay, susunod si Everson. Produkto. Ito po ang produkto ko, sir. Ito po ay isang fried clam. Ibibenta ko po daw sa pamamagitan ng advertisement. Sasabihin ko po sa aking advertisement na buy our fried clam. It is fresh and tasty. Yun lang po, sir. Wow, napakaganda naman ang inyong produkto. Palakpakan natin si Everson. Ngayon, ano nga ba ang ating tinalakay ngayong hapon ito? Okay, Jitli? Mga paraan po sa pag-aakit ng mamimili. Tama. Ano-ano ang mga paraan sa pag-aakit ng mamimili? Everson? Sure. Sa pamamagitan po ng advertisement, kalidad, promotion, feature, and packaging, at iba pa. Gaano nga ba kahalaga ang mga ito sa mga produkto? Jitli? Mahalaga po ito para maakit natin ang mamimili sa ating negosyo at sa ating mga produkto, at ito po ay nakakapag benepisyo sa ating mga negosyo. Kaya po ito ay mahalaga. Ito ay mahalaga sa ating negosyo dahil nakakaakit ito. Kung ikaw ay pagbibigyan ng time na ikaw ay isang salesman at mayroong mamimili na dumating, ano ang inyong gagawin? Jitli? Teacher, siguro po ay magserbisyo ng mabuti. Dapat po dalangin natin ang ating mga customer at huwag natin bibigyan ng sakit ng ulo. Tama. Kailangan na serbisyuhin natin ng mabuti ang mga customer upang sila ay babalik sa ating produktong ibinibenta. Kapag ikaw naman ay mamimili, kinakailangan din natin na respetuhin ang mga taong nagsisikap kagaya ng mga salesperson dahil sila ay marangal na nagtatrabaho. Naiintindihan niyo ba yun, mga bata? Opo. Okay, mahusay. Kung ganon, ay magkakaroon ulit tayo ng aktibidad. Ang tawag sa aktibidad na ito ay iba't ibang paraan ng pagbibinta. Papangkatin ko kayo sa 2 pangkat. Bawat grupo ay magsasadula ng sitwasyon tungkol sa pagbibenta ng produkto o serbisyo. Magkakaiba ang tema ng bawat grupo. Dapat may pakita sa pagsasadula ang mga sumusunod na
promosyon, serbisyo, brand, kalidad, at produkto. At bibigyan ko naman kayo ng 5 minuto upang tapusin ang iyong pagsasadula. Dito ang pagkatuna at dito naman ang pagkatangalawa. Ngayon ay simula na ang oras. At para sa rubric, Kasaat. at bago niyo simulan ang inyong pagsasadula, ay narito ang ating pamantayan sa pagsasadula. Kung tayo na sabay-sabay, Papakita ng konsepto, 10 puntos. Pagkamalikhain, 10 puntos. Husay sa pag-arte, 10 puntos. Kooperasyon ng grupo, 10 puntos. at makakuha tayo ng kabuuang 40 points kapag ito ay na-perfect ninyo. Ngayon ay magsisimula kayo. Teacher, may tanong po ako, teacher. Ano yung Magpili lang kami dyan sa isa, Yes, teacher. yes. Magpili kayo ng isa. Okay, ano yung mga katanungan? Meron ba kayong mga katanungan? Wala po, teacher. Okay, tapos na ang 5 minuto kong nilagay. At ngayon ay magre-representa na ang unang grupo. Oops, bilhin na po kayo dito sa aming mga paninda. May customer. Hello, sir. Bili na po kayo sa aming paninda. Ito po ay maganda at kalidad po. Sir, kayo po ba ay naghahanap ng mga appliances? Meron din po kami dito. Sir, halika, pasok ka po dito sa aming restroom. Okay, ito po ang aming restroom. Yan lang pa. Mahusay! Bigyan natin ng very good clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Okay, sa pangalawang grupo naman. Gusto niyo ba ng ice? Ice na masarap o ice na cube? Well, we have here the ice halo-halo. Ito ay masarap, masustansya, at nakakasigla sa tag-init. Napakahusay! Bigyan natin ng barangay club. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Barangay Club! Woo! Ngayon ay bibigyan ko ng 35 puntos ang pagkat-una. Dahil nakita ko na parang matamlay at mayroong mga hindi gaano na husay sa pag-arte. At ang pangkat-pangalawa naman ay bibigyan ko ng 40 points dahil sila ay napakahusay ng kooperasyon at ang pagpapagit ng proyekto sa kanilang ginawa. So, palakpakan natin ang pangkat-pangalawa. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagtataya. Gusto kong kumuha kayo ng 1/4 sheet of paper at sagutan ninyo ito. Tapos na ba? Wala pa po. Okay, sabihin nyo lang sa akin kung tapos na. Next po, teacher. Okay. Next po, teacher. Next. Tapos na ba mga bata? Pwede na po Sir, ako. pakibalik po sa number 1. Okay. Number 1. Tapos na ba? Tapos na po, Opo. teacher. Okay, ipasa niyo sa akin. Ngayon, bago natin tapusin ang ating klase, ay magkakaroon na tayo ng karagdagang gawain. Ang pangalan ng
Ang title ng aking ipapagawa sa inyo ay ang inyong paboritong produkto. Narito ang inyong gagawin. Basahin ng sabay-sabay. Pumili ng isang produkto na madalas mong ginagamit o gusto mong lihim. Sa isang buong papel, sagutin ang sumusunod. Pangalan ng produkto, brand o tatak, ano ang magandang kalidad nito, mayroon bang promosyon o diskwento, bakit ito binili ng mga mamimili, gumawa ng isang simpleng slogan o patalastas tungkol sa napiling produkto, lagyan ng simpleng drawing o disenyo ng pamamili ang iyong papel. Naiintindihan niyo ba yung mga bata? Opo! Okay, kung ganon ay maaari na kayong umuwi. Paalam, teacher! Paalam. Uwi na. Okay, bye-bye! Bye.